Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Lino, isang 10 taong gulang na batang may maamong mukha at mga matang puno ng pangarap. Pangarap niyang maging isang guro balang araw, gaya ng kanyang yumaong ama na kilalang guro sa kanilang baryo. Ngunit matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, naging mahirap ang buhay nila. Ang kanyang inang si Aling Rosa ay nagtitinda ng gulay sa palengke habang inaalagaan ang bunsong si Lita na may sakit sa baga. Kaya't si Lino, bagamat bata pa, ay nagpasya, tutulong ako. Hindi ako magrereklamo. Para ito sa pamilya ko. Araw-araw, pagkatapos ng klase, naglalakaw siya ng pandesal, nagbubuhat ng tubig para sa mga kapitbahay, at minsan ay nagwawalis sa bakuran ng mayayamang taga-bayan kapalit ng kaunting barya o pagkain. Isang gabi, habang nakaupo si Lino sa ilalim ng gaserang ilaw, sinabi niya sa kanyang ina. Mas mahigit, inay, kapag ako'y nakatapos, magtatayo ako ng paaralan para sa mga batang tulad ko, yung walang pambili ng lapis, pero may puso't tapang. Napaluha si Aling Rosa sa sinabi ng anak. Yumakap siya rito at hinaplos ang buhok nito. Isang araw, inalok si Lino ng isang mayamang negosyante sa bayan na magtrabaho sa kanyang bodega sa halip na mag-aral. Malaki ang alok na sahod, sapat upang ipagamot si Lita at makabili ng pagkain sa loob ng isang buwan. Ngunit nangangahulugan ito ng pagtigil sa pag-aaral. Magdamag na hindi nakatulog si Lino. Sa kanyang munting puso, alam niyang ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Kinabukasan, tumanggi siya sa alok. Mas mahigit, kung titigil po ako sa pag-aaral ngayon, paano ko pa matutupad ang pangarap kong makatulong sa mas marami? Hindi lang po ngayon ang iniisip ko, kundi ang bukas naming lahat. Patuloy ang pagsusumikap ni Lino. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa hapon, siya ay naglalakaw ng gulay. Habang ang iba ay natutulog na, siya ay nag-aaral pa rin sa ilalim ng gasera. Maraming pagkakataong napagod siya. Maraming beses siyang napaiyak sa ilalim ng kumot. Ngunit hindi siya sumuko. Isang taon ang lumipas, may dumating na magandang balita. Isang organisasyong pang-edukasyon mula sa Maynila ang narinig ang kwento ni Lino sa social media. Dumalaw sila sa baryo at inalok si Lino ng libreng scholarship, mula elementarya hanggang kolehiyo. Hindi lamang iyon, tinulungan din nila ang gamutan ni Lita. Hindi makapaniwala si Lino. Tiningnan niya ang kanyang ina, at sabay silang napaiyak sa tuwa. Sa wakas, may liwanag na sa kanilang madilim na daan. Pagkalipas ng ilang taon, natupad ni Lino ang kanyang pangarap. Nagtapos siya bilang isang guro at bumalik sa kanilang baryo. Doon niya itinayo ang isang maliit na paaralan sa paanan ng bundok. Tinawag niya itong paaralang Munting Ilaw, bilang alaala ng gaserang ilaw na nagsilbing saksi sa kanyang pagpupunyagi. Itinuro niya sa mga bata hindi lamang ang pagbabasa at pagsusulat, kundi pati ang halaga ng tiyaga, pamilya, at pangarap. Aral sa kwento. Ang pagsusumikap ay may magandang bunga. Hindi hadlang ang kahirapan sa taong may pangarap at malasakit. Sa kabila ng dilim, laging may munting ilaw na magbibigay pag-asa, ang ilaw ng pag-ibig at tiyaga.